Isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo ay patuloy nagpupuri sa Panginoon sa kanyang nabis na katapatan at kabutihan. Tayo ho ay may panibagong buhay, may kalakasan. At alam natin na sinabi ng salita ng Diyos, it is of the Lord's mercy that we are not consumed. At yun yung kantang hindi natapos, great is His faithfulness. Hindi dahil dakila ang ating katapatan sa Kanya, kundi dahil dakila ang katapatan ng Diyos sa atin. At isa sa pinaka magandang pagpapakita o dakilang pagpapakita ng Diyos ng Kanyang katapatan at Kanyang pag-ibig sa atin ay nung Kanyang tayo'y iniligtas sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak. And we come together every Sunday, and that is to proclaim that we believe na si Jesus ay muling nabuhay sa unang araw ng linggo. Atin siyang pinupuri at sinasamba. Tayo ay mga mananampalataya at disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Sunday morning service. This is Jesus Christ Baptist Church. This is the first part, ang ating Sunday School. At ating pinag-aaralan patuloy ang isang napakahalagang sangay ng theology, and that is Christology, patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. And we are still tackling about the humanness, ang pagiging tao ng ating Panginoong Jesus. At tayo magpapatuloy sa pag-aaral na yan. Nawa ay tayo patuloy na gabayan at biyayaan ng Panginoon na tayo ay handa na mag-aral ng salita ng Panginoon. And we have that Berean mindset, na hindi lang dahil sinabi ni Pastor, kung hindi dahil tinignan sa salita ng Diyos, if those things were so, and that we must be convinced by the Word of God, not just by the argument of the person. Nawa tayo ho ay patuloy na lumalim pa sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. At simulan natin ang ating gawain sa pamamagitan ng pag-awit ng ilang awitin ng pananampalataya. Let me call Brother Gab para sa pangunguna ho sa atin. Genesis,
Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon at muli ho, welcome po sa ating Sunday School. Gusto ko lang balikan yung second stanza, or not actually second, the third stanza nung atin pong inawit. Ang sabi ay, not third stanza, but fourth stanza. Days of darkness still come o'er me. Sorrow's paths I often tread. But the Savior still is with me. By His hand I'm safely led. As we have studied, ang Kristiyano ay hindi exempted sa mga troubles ng sanlibutan, hindi exempted sa mga malulungkot, mahihirap, mabibigat na sandali ng buhay, problema. Walang katotohanan ang mga sinasabi at kiniklaim ng iba. Basta malapit ka kay Jesus ay walang problema. Kung inyo nasusundan ang ating pag-aaral sa 2 Timothy, tell that to the Apostle Paul. Amen? Kung paanong siya ay nagbata ng maraming pagdurusa sa kanyang pagtatapat sa Panginoon. Pero again, in the midst of all that, but the Savior is still with me. Amen? And by His hand, I am safely led. Hindi nagbabago ang presensya ng pagsubok o problema, ay hindi nagbabago ng katotohanan, nakasama pa rin natin ang ating Panginoon. Muli ho, welcome sa ating Sunday School. Salamat sa bawat isa na naririto. And again, iba pa rin. Not just having people in front of me, yung kagalakan na makita ang mga kapatiran, at tayo ho ay patuloy na sumasamba at nagpupuri sa atin hong Panginoon. So dadako ho tayo sa ating Sunday School. As we have said, ang atin hong pinag-aaralan ay nagpapatuloy tayo sa doctrines of Christ, ang mga katuruan, mga doktrina, katotohanan patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At bago tayo magpatuloy, ay hingin muna natin ang tulong ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli ay nagpapasalamat kami sa kabutihan mo, sa katapatan mo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na hindi mo binibigay ang naaayon sa aming mga gawa. Sapagkat, Panginoon, alam namin ang aming mga gawa ay laging kapos, kulang, nandun din ang aming mga kasalanan. Salamat, O Diyos, at kami ay yung dinidil with mercy, with grace, with long suffering. Lalo't higit, Panginoon, salamat po sapagkat alam namin na kami ay katanggap-tanggap sa iyo dahil sa aming Panginoong Jesus na namatay para bayaran ang aming mga kasalanan at muling nabuhay upang kami ay mabihisan ng isang perpektong katwiran. O Panginoon, ngayon sa daling ito, nais naming mas makilala, mas lumalim sa pagkaunawa patungkol sa aming Panginoong Jesus. At tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang ito maging ehersisyo ng aming mga kaisipan o madagdagan ng aming impormasyon, kundi, Panginoon, talagang lalo pang lumalim ang aming pagmamahal, ang aming pagkamangha, ang aming paglilingkod sa aming Panginoong Hesukristo. Lord, Ikaw ang nagsabi na kalooban mo na kami ay lumago pa sa biyaya at pagkaalam o pagkakilala sa aming Panginoong Hesus. At ito po ang aming pakay, kaya pagpalain mo po nawa ang aming pag-aaral ngayong umaga. Amin din pong hiling, O Diyos, na kami ay yung saliksikin sa anumang mga kasalanan, pagkukulang, kabagalan sa kabanalan. O tulungan mo kami, Panginoon, ang mga bagay na ito ay pagsisihan at sa biyaya mo ay magsumikap sa buhay pananampalataya. Lahat ng ito, Panginoon, ay sa iyo namin hinihiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo ho ay dumako muli sa ating pag-aaral at again, buksan ho natin sa 2 Peter. For the last few times ng ating pag-aaral, binubuksan natin sa John chapter 17, verse number 3, na kung saan sinabi ni Jesus, "And this is eternal life, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent." So eternal life does not just based on knowing the true God, but based on knowing Jesus Christ. Kailangan ay makilala ang ating Panginoong Hesukristo. At
sa biyaya ng Panginoon, kung nakilala na natin siya, and that is in a sense tayo'y sumampalataya na sa kanyang ebanghelyo at tayo ay ligtas na at may relasyon na sa kanya. Well, as we have said kanina sa 2 Peter chapter 3, ang kalooban ng Panginoon at utos sa atin bilang mga mananampalataya, verse 18, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. Amen." So it is God's desire, kalooban ng Diyos, utos ng Diyos, and it must be also our desire. Ay, kailangan ito rin yung ating kagustuhan. At nawa, kung wala man yan ngayon sa atin, hingin natin sa Panginoon, ay kailangan ko pala. Ay, ito pala yung kalooban ng Diyos na ako'y lumalim pa, lumago pa sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. At nawa, itong ating mga pag-aaral at maging ngayon at susunod patungkol sa ating Panginoong Hesus ay maging katuwang, gabay at dagdag sa ating paglago sa pagkakilala at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So, pinag-aaralan natin ang ilang mga, magbalik-aral lang pala po tayo, that's what I mean, ay sa mga ilang historical developments, pinag-aralan natin, maging yung mga heresies na pinaglabanan ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo na maraming mga katuruan patungkol kay Jesus. And again, makikita ho natin na hindi po pwede yung pananaw ng iba na, kanya-kanya yan, bahala ka na kung ano gusto mong paniwalaan. Not so. Hindi tayo malaya na umimbento ng ating sariling paniniwala. Kailangan nating kilalanin ang Jesus ng Biblia, ang isinugong tagapagligtas. And all throughout history ay merong iba't ibang mga katuruan. May nagtuturo na si Jesus ay tao lamang. May nagtuturo na si Jesus ay tila naging tao lamang. May mga nagtuturong si Jesus ay Diyos pero mas mababang ranggo. Hindi siya kapantay, yung subordinationism. And I hope na kahit paano na-recognize natin yung palang mga ganitong paniniwala libong taon nang nakakaraan. At again, itong mga doctrines na ito, itong wrong doctrines na ito ay nagre-resurface sa iba't ibang mga relihiyon sa panahon natin ngayon, and even nagpapakilalang mga Christian religion. So kailangan nating maging maingat. Hindi ho basta-basta nagsasabing sila ay mananampalataya ni Jesus. That settles it. Kailangan natin na maging mapagmatsyag sa mga bagay na ito. And now, last time ay dumako tayo sa pag-aaral patungkol sa pagiging tao ng ating Panginoong Jesus. At isa sa pinakamatinding katotohanan ay ang katotohanan na si Jesus ay nagkatawang tao. Patatindihan yung nagkatawang tao because it points to the fact na meron siyang kalagayan bago siya nagkatawang tao. Okay? So buksan natin sa Philippians chapter 2. And I would like us to be encouraged and to be challenged na commit this passage into memory. Itong Philippians chapter 2, verse 5, 6, 7, and 8 ay napakahalaga. Lalo na sa konteksto natin na kung saan hindi malabo na may makakasalamuha tayong mga tao na hindi naniniwala sa kadyusan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ni Pablo, verse 5, "Let this mind be in you," Philippians 2, "which was also in Christ Jesus, who, being in the what? In the form of God, thought it not be robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant." At ano ang anyo ng servant na yan? "And was made in the likeness of men." So commit this verse, this passage into memory. At actually, ang binibigyan pagpapaliwanag ng mga iglesia ni Kristo sa passage na ito, ang sinasabi si Jesus lang daw ay tila, forma lang daw, forma. May pagkakahawig ba sa Panginoon? Pero again, ang point dito ni Pablo ay pagpapakumbaba. Ito ang usapan. At kung si Jesus ay nagpakumbaba, ano ibig sabihin? Galing siya sa? Kung bumaba, galing sa taas. Anong punto nila? Anong sinasabi nila? Hindi siya galing sa taas.
Hindi siya galing sa mataas na kalagayan. Siya'y tao lang. Very special. So makikita ho natin na yung kanilang doktrina ay hindi lalapat sa tamang interpretasyon at layunin ni Apostol Pablo in citing these truths sa mga Kristiyano sa Philippi. Again, ang point from that state na siya'y napakataas at anong estado yun, in the form of God, he humbled himself. Siya'y nagpakumbaba and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. So, again, kung magagawa ho natin na ito ay memoryahin, hindi lamang memoryahin kung hindi pag-aralan, pagpalagay mag-role play ka sa kaisipan mo na meron kang kausap na kinusubukan kang kumbinsihin na si Jesus ay tao lamang. At again, itong verse na ito ay nagpapakitang malinaw on the contrary kung paano mo ipepresenta sa Kanya sa mapagmahal at maamong paraan. Ano ho? So again, nakikita ho dito ang katotohanan na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Nakita rin ho natin yung kahalagahan ng virgin birth. Paano nagkatawang tao? Ano yung kaparaanan na ginamit ng Panginoon? Ay ito'y sa kaparaanan ng pagkapanganak sa pamamagitan ng isang birhen. Pinag-aralan natin last Sunday, what are the importance? Ano ba ang importanteng kahalagahan ng katotohanan na si Jesus ay pinanganak ng isang birhen? Bakit natin hindi pwedeng ikompromiso ito? Well, una, pinapakita nito na ang kaligtasan ay gawa ng Diyos. Hindi maaari itong gawa ng tao. Ultimo sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Kristo, ito ay sa isang supernatural na kaparaanan, gawa lamang ng Panginoon. Ang pagkapanganak sa pamamagitan ng isang birhen ay ginawang posible ang pag-iisa ng tunay na pagka-Diyos at tunay na pagkatao ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung ginamit na kaparaanan ng Panginoon. So, pag tinanong tayo, si Jesus ba ay totoong tao? Yes. Si Jesus ba ay totoong Diyos? Yes. At hindi ho yan maikukompromiso. And then the virgin birth also makes it possible for Christ through humanity to be without inherited sin. Ang katotohanan ng kapanganakan ng isang birhen o sa pamamagitan ng isang birhen ay pinapakita ang katotohanan na si Jesus ay pinanganak na walang minanang kasalanan. Kung naalala niyo ho, pinag-aralan natin last Wednesday sa ating time in the Word, yung original sin na lahat ng anak ni Eva at Adan hanggang sa atin ay may minanang inherited guilt and inherited sinful human nature. And pagdating kay Jesus, wala yun. Well, ang sagot ng Roman Catholic, bakit walang sinful nature si Jesus? Bakit walang original sin si Jesus? Ang sagot nila, because Mary was immaculately conceived. Pero nakita natin, it doesn't solve the problem. Bakit naman nangyaring immaculately conceived si Mary? Hindi nasagot ang problema. Pero sa Biblia, meron tayong tugon o merong malinaw na sagot. Luke chapter 1 verse 35, bakit walang original sin si Jesus sapagkat sa gawa, siya'y bunga ng gawa ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So nakita rin ho natin na ang pagiging makasalanan ay hindi prerequisite para maging tao. Yes, lahat ng tao ay makasalanan sapagkat ito'y minana natin sa ating mga unang magulang, si Eva at Adan. Pero namumukod tangi ang ating Panginoong Jesus na hindi nagmana nito. Number next, human weaknesses and limitations. Dahil si Jesus ay totoong tao, nakakakitaan natin ng mga kahinaan at limitasyon. Ang sabi sa verse 7 ng Philippians 2, but made himself of no reputation. Kanyang ipinakumbaba ang kanyang sarili and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of man, katulad ng mga tao. At kasama nito ay yung ating limitasyon at yung ating mga kahinaan. At nakita ho natin na ang ating Panginoong Jesus ay merong isang totoong katawang tao na kung saan siya ay lumaki, na kinailangan niyang matuto, siya ay pinanganak at
isang sanggol at lumaki at nagkaroon ng trabaho. Siya ay isang karpintero. Nakita natin na sa record ng gospel, siya ay nauhaw, nagutom, siya ay napagod, siya ay nagkaroon ng kahinaan sa pisikal na laman, at siya ay natulog. At ang pinakadakilang pagpapakita ng kahinaan ng pisikal ay walang iba, o pagiging tao ay walang iba kung hindi ang kanyang kamatayan sa krus. So, totoo na siya ay may katawang tao. Nakita rin natin noong nakaraan na ang mga tao sa paligid ni Jesus ay ang tingin sa kanya tao lamang. Kaya sa mga pangangaral ni Jesus ay kapag lumalabas ang katotohanan na pinapakilala niya ang kanyang sarili bilang Diyos, nagagalit ang mga tao. Teka, tao ka lang eh. Bakit mo pinapakilala ang iyong sarili bilang Diyos? Teka, di ba karpintero ka lang? Paano mo nasasabi ang mga bagay na ito? So, kanilang tinitignan si Jesus bilang tao lamang. So, yes, siya ay tao, pero kita natin na hindi siya tao lamang. And then lastly, pinag-aralan ho natin, isa ho sa mga pinag-aralan natin under the human human limitations, or the weakness and limitations of Christ's humanness, ay meron siyang emosyon, meron siyang pagkamangha, meron siyang kalungkutan, meron siyang pagtangis, meron siyang pananalangin na punong-puno ng emosyon. So nakita ho natin ito lahat sa ating Panginoong Hesukristo. And isa ho sa mga huli nating binigyang pansin ay ang katotohanan na si Jesus, yes, siya ay 100% tao, pero hindi kagaya ng bawat isa sa atin. Siya ay walang kasalanan. As we have said, wala siyang original sin, no original guilt, and no sinful nature. And sa kanyang buong pamumuhay sa mundo, siya ay hindi nagkasala. Let's just go back sa ilang mga talata ho sa salita ng Panginoon na nagpapakita ng katotohanan ito. Buksan natin sa John chapter 8. John chapter 8. So John chapter 8 and verse number 29. John chapter 8 verse number 29. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus ay ito, and he that sent me is with me. That is the Father. The Father hath not left me alone, for I what? Do always those things that please Him. So narito ang salita ng ating Panginoon. He consistently and perfectly always do the things that pleases the Father. Ginagawa niya palagi, perpekto, ang lahat ng mga bagay na nakalulugod sa Ama. So, dito pa lang sa salita ng ating Panginoong Jesus, siya'y walang kasalanan. Nakita rin natin sa Matthew 4, verses 1 to 11, kung paanong si Jesus ay tinukso ng dyablo, ngunit hindi nagtagumpay ang demonyo na siya ay ilugmok sa kasalanan. And then, meron din yung meron din yung maliliwanag na statement sa Biblia. Isa sa napakaganda ay sa 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Ano po ang sabi? 2 Corinthians 5:21, for He, that is God the Father, hath made Him, that is Jesus Christ, to be sin for us, who knew no sin. Ano ho? Siya'y itinuring na makasalanan. Hindi siya naging makasalanan, siya'y itinuring na makasalanan. Pinasan niya ang ating mga kasalanan. Our sin was imputed unto Him as our representative. At ang sabi, that we might be made the righteousness of God. Anong sabi? In Him. Tayo ay mabihisan ng katwiran ng Panginoon kay Kristo Jesus. So, makikita ho natin dito, He knew no sin. Wala siyang kasalanan. Siguro ho, para hindi tayo masyadong magtagal,
ay buksan natin sa Hebrews chapter 2. Hebrews chapter 2. Ano ang ilan sa mga implikasyon nito? Brother Paul, bakit mahalaga ang pagiging walang kasalanan ng ating Panginoong Jesus? Well, as we have read sa 2 Corinthians 5:21, kung siya'y may kasalanan, paano niya tayo bibihisan ng katwiran? Ako ho ba? Ang ibinihis sa ating katwiran ni Jesus ay hindi yung kanyang intrinsic righteousness as God. Yung natural righteousness niya bilang Diyos, hindi yun yung kanyang ibinihis sa atin. Ang ibinihis sa atin ay yung kanyang perpektong katwiran na ibinuhay dito sa lupa. At ito yung kanyang ibinihis sa atin, isang katanggap-tanggap at perpektong pamumuhay sa harapan ng Panginoon. Kaya ang lahat ng na kay Kristo Jesus ay katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Ang tawag diyan is imputed righteousness. Yung ating karumihan, ibinilang, ikinarga kay Kristo, at yung perpektong katwiran ni Kristo ay ibinilang, ikinarga sa mga sumasampalataya sa Kanya. Ano ho? So, yun ay napakahalaga. Kung si Jesus ay may sala, edi yung naibihis sa atin ay hindi perpektong katwiran. At magkikita-kita pa rin tayo sa kaparusahan sa impyerno. So again, we must appreciate and we must thank God. Salamat sa Diyos ng ating Panginoong Jesus ay nabuhay ng may perpektong katwiran at ito pa rin yung ating tungtungan kaya tayo ay katanggap-tanggap sa Panginoon at may kaligtasan. Again, sa Hebrews chapter 2, ano pa ang isang magandang katotohanan? Bakit ito maipagdiriwang ng isang mananampalataya ang katotohanan na si Jesus ay walang sala? Ang sabi sa verse number 18 ay ito, for in that He, Jesus Himself, nasa binabasa ko yun, hath suffered being tempted, ano daw? He is able to succor them that are tempted. Si Jesus na naranasan na tuksuhin, at pinoint out natin na ang mga tukso sa ating Panginoong Jesucristo ay mas matindi, mas grabe kaysa sa mga pinagdadaanan ho natin. Pero ang sabi dito, we can take comfort sa katotohanan na ito na He is able to succor, He is able to comfort, He is able to give peace, He is able to minister to them that are tempted. And again, hindi lang yan yung tempted na tinutukso sa kasalanan at maging yung mga dumaraan sa mga pagsubok. Lahat ng ating kalagayan ngayon ay kaya tayo na bigyan ng kapayapaan, bigyan ng kaaliwan ng ating Panginoong Hesukristo. So ano man yung ating kalagayan, we can come to Him. Minsan, lalapit ka sa kaibigan mo, kinukwento mo yung problema mo, pero alam mo naman, yung problema mo, hindi nauunawaan ng kaibigan mo sapagkat hindi niya nadaanan. Yes? Sa atin, let me just use an example. Ang ating kapatid na si Brother Dave, pag lumapit siya sa atin at kinukwento niya ang kanyang kalagayan, nahirap sabihin na, Brother Dave, nauunawaan ko. Well, hindi. Di ba nila siguro sa isang paraan, ikaw ay nagkaroon ng karamdaman na mayroong napakadinding sakit sa pisikal na katawan at nararanasan mo ito. Pero hindi din masabing nauunawaan ko at naramdaman ko yung pinagdadaanan. Pero ang ating Panginoong Jesus, pag lumapit tayo sa Kanya, maaari niyang tapikin tayo at sabihin, nauunawaan ko. Alam ko anak. At hindi siya malayo kung hindi maaaring lumapit at magbigay ng comfort sa kanyang mga mananampalataya. Sa verse 15 ng Hebrews chapter 4, ang sabi, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Ramdam niya. Sa madaling, ramdam niya. Alam niya. Was in all points tempted, like as we are, yet without sin. Ano ang magiging encouragement sa atin? Ano ngayon ang implikasyon nito sa atin? At maging ang hamon sa atin ng Biblia, because this is true,
Ang sabi, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Lumapit tayo sa trono ng biyaya ng may katapangan, ng may boldness, may tapang. So, again, alam niya ang ating pinagdaraanan at tayo'y makakaasa na makakasumpong ng biyaya at tulong mula sa Diyos. Again, all this is coming from the truth na ang ating Panginoong Jesus ay tinukso, naghihirap. Bigay ko lang ng halimbawa, maaaring ikaw ang nag-iisang Kristiyano sa iyong tahanan, ayaw maniwala sa iyo ng iyong kapamilya. Well, yung bang mga kapatid ni Jesus naniwala sa Kanya? No. So again, when we come to Christ, ay masusumpungan natin na nauunawaan niya at alam niya ang ating kalagayan. At itong napakaganda. Maaring sa ating pagsubok, maaring sa tukso sa atin, tayo ay nabagsak o natukso, nadapa, nagkasala. Pero ang ating Panginoong Kristo sa paano mang paraan ay hindi nagkasala. Well, so much for that at sa nawa ay na-appreciate natin ito. Pero narito pa rin ang isang tanong, bakit niya kailangan magkatawang tao? Bakit nga ba kailangan magkatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo? Anong importansya ng pagiging tunay na tao ng ating Panginoong Jesus? So tignan natin ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kahalagahan ng tunay na pagiging tao ng ating Panginoong Jesucristo. So letter A, number 1, mahalaga ang pagkakatawang tao ni Jesus. Una, para siya ang ating maging tunay na representante. To be our true representative. Ang tawag ng iba sa doktrinang ito is the doctrine of Jesus' federal headship or the federal headship of Christ. At sa atin ho, ang tinatawag na sabihin nating federal head ay walang iba kundi ang Pangulo. Kaya nga, Pang-ulo. At pag siya ay pumunta sa ibang bansa, ay nirepresenta niya ang buong Pilipinas. Kung naaalala niyo yung ating pag-aaral sa Time in the Word, kapag biglang na sabihin natin isang araw, wag naman sana mangyari, masama ang gising, nainis ang presidente at pumirma ng deklarasyon ng pakikipagdigma sa China dahil sa nangyayari doon sa South China Sea, ay pwede ba natin sabihin, teka, siya lang naman ang pumirma doon eh. Ba't nyo pati kami bubombahin niya? Pwede ba natin sabihin yun? No, because he is our representative, our head. Again, sa gobyerno, dito sa lupa. Now, sinaysay natin yun para maunawaan lang natin na ang ating Panginoong Jesucristo, now, let me just not use that analogy again. Kung ang ating presidente ay hindi Filipino at isang Amerikano, pwede ba siyang tumayo bilang representante natin? Pwede ba? No, kasi hindi siya Pilipino. Now, let me just use that as an illustration. Kung si Jesus ay hindi nagkatawang tao, paano siya tatayo bilang magre-representa sa kanyang mga tao? Hindi uubra. Siya ang ating siya ang ating representante. Ang unang Adan na siyang tumatayong representante sa lahat ng mga tao ay tinukso at nagkasala at bumagsak. Ang huling Adan o ikalawang Adan na tinatawag ng iba, si Jesus, siya ay tinukso ngunit hindi nagkasala at naging matagumpay. Buksan lang ho natin sa 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 15 verse number 45. And so it is written, the first man, Adam, was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. So meron dito dalawang Adan. Isa, yung first and yung last. At malinaw dito na ang tinutukoy, pag binasa nyo yung kabuuan at magiging yung konteksto, ang tinatawag na last Adam ay si Jesus.
At yung unang Adan nga bilang representante ng buong sangkatauhan ay bumagsak, ngunit si Jesus ay nagtagumpay. Kaya nga ho ang sabi sa Romans chapter 5, at isa ito sa pinakamahalagang passage about imputation of sin and of righteousness. Ang sabi sa Romans 5 verse 18, therefore as by the offense of one, sino yun? Si Adan. Kasalanan ng isa, judgment came upon all men to condemnation. Kung yung nasusundan yung ating pag-aaral sa Time in the Word, that is original guilt. Yung original sin na karga sa atin. Even so, by the righteousness of one, yung katwiran naman ng isa, sino yun? Si Jesus. Free gift came upon all men unto justification of life. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one, at ang implication niyan, yung one na yun is also a man. By one man, dumating ang kasalanan, but by another man, dumating ang buhay. By the obedience of one, many shall be made righteous. Sabi nga ho ng theologian na si Wayne Grudem, Jesus had to be a man in order to be our representative and obey in our place. So napakahalaga. Bakit hindi natin pwedeng tanggapin na si Jesus ay hindi nagkatawang tao? Hindi niya tayo maililigtas. Dahil hindi siya maaaring mamatay para sa atin kung hindi siya nagkatawang taong tunay. At hindi rin siya 50-50. Pero mga tao akala, 50% Diyos, 50% na tao, ano yun? Kung 50% na tao lang, edi hindi buong tao, hindi tunay na tao. So narito ang katotohanan na siya ay 100% tao. Pero 100% Diyos din naman. By the way, i-flip lang natin yung kabila. Bakit mahalaga na siya ay 100% Diyos? Well, para ma-representa niya tayo sa harapan ng Panginoon at yung kanyang maging pagbabayad ay katanggap-tanggap sa Diyos. And speaking of that, bakit niya kailangan magkatawang tao? To be a substitute sacrifice. Para maging panghaliling hain. Jesus had to become a man, not an angel, because it is God's purpose to save man. Siya'y nagkatawang tao sapagkat tao ang kanyang ililigtas. And let's read sa Hebrews chapter 2. Hebrews chapter 2. And verse number 16. Ano po ang sabi? For verily, He took not on Him the nature of angels. Hindi niya ibinihis sa Kanya ang nature, ang kalagayan ng mga anghel. So, hindi siya nagkatawang anghel. But He took on Him the seed of Abraham. Siya ay nagkatawang tao bilang binihi ni Abraham, isang Hudyo. Wherefore in all things it behooved Him to be made like unto His brethren. He was made like His brethren. That He, again, notice that word that, ito yung resulta, ito yung magiging lundo, that He might be a merciful and faithful high priest in the things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. Para siya ay maging dakilang saserdote para sa mga tao, para siya makapag-alay ng tamang alay na magre-resulta sa pakikipagkasundo ng Diyos sa tao. At kung hindi siya nagkatawang tao, ay hindi ito mangyayari. Isang mahalagang bagay na kailangang diinan na si Jesus ay hindi maaaring mamatay at magbayad para sa mga kasalanan ng tao kung siya ay hindi nagkatawang tao. He could not be a substitute sacrifice for us. Letter C,
Bakit mahalaga ang pagkakatawang tao ni Jesus? Sapagkat siya ang magiging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ang sabi ng 1 Timothy 2:5, "For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus." Maaari siyang mamagitan para sa atin, as we have seen sa Hebrews chapter 4 verse 15. He is our high priest. At alam niya ang ating pinagdadaanan. Kaya nga tayo may tapang na makakapunta sa trono ng Panginoon at makakadalangin sa Panginoon sapagkat may namamagitan para sa atin. Si Kristo na tagapamagitan sa Diyos at sa tao ay tunay na Diyos at tunay na tao. Tayo sa ating sarili hindi maaaring lumapit sa Diyos dahil sa ating pagiging makasalanan. Pero si Kristo na nagrepresenta sa atin o nirepresenta ang parehong partido ay maaaring kumilos o gumanap ng pagiging tagapamagitan. Siya 100% Diyos, 100% tao. Letter D. Bakit mahalaga ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesus? Pang-apat, to fulfill God's original purpose for man to have dominion over all creation. Medyo, ano yun, Brother Paul? Nung nilalang ng Panginoon si Adan, merong inutos ang Diyos sa kanya. Ang utos ng Diyos kay Adan, subdue all creation. Kayo ang manguna, kayo ang sumupil, and that is pangalagaan, pangunahan, ingatan ang buong sanlilikha ng Panginoon. Ngunit si Adan ay bumagsak. Si Adan ay pumalya sa gawain na ito dahil siya ay nagkasala laban sa Panginoon. Ngunit merong magandang nangyari. Ang ikalawang Adan ay hindi pumalya. Siya ay nagtagumpay at siya ay itinaas sa kalagayan bilang tagapanguna o bilang ruler ng all creation. At dahil dito, natupad o nabigyang katuparan ang original na purpose ng Panginoon upang ang tao ay magkaroon ng dominion o pangunguna sa buong sanlilikha. Again, balik tayo sa Genesis. Kung sinabi ng Panginoon kay Adan, binigyan ng Panginoon ng trabaho si Adan, supilin ng buong sanlibutan. Tama? Humayo kayo pagpakadami at supilin ang buong sanlibutan. Yun ang kalooban ng Diyos. Ngunit nagkasala ang tao, nasumpa ang tao, maging ang buong sanlilikha ay naapektuhan ng kasalanan. Pero ang ating Panginoong Jesus na siyang ikalawang Adan ay hindi nagkasala at siya ngayon ay nalagay sa mataas na kalagayan bilang tagapanguna. Isa ho sa magandang bigyan natin ng pansin na yung sinabi ni Jesus sa Matthew 28. Anong sabi niya sa Matthew 28? All power is given unto me. Ano daw? Saan? In heaven and in earth. Christ claims authority over all the earth. Siya ngayon ay may otoridad. So yung original na layunin doon sa Genesis kay Adan na nasira dahil sa kasalanan, ito ay nagkaroon ng katuparan sa ating Panginoong Hesukristo. Sa Hebrews tayo, Hebrews chapter 2 verse 7. Basahin po natin. Ano po ang sabi? Thou madest him a little lower than the angels. Thou crownest him with glory and honor, and did set him over all the works of thy hands. Siya ay ginawa mo siyang mas mababa kaysa mga anghel, that is, siya ginawa mong tao, at ginawa mo siyang tagapanguna sa lahat ng nilalang ng iyong mga kamay. Thou hast put all things in subjection under his feet. For in that he put all in subjection under him, he left nothing that is not put under him. But now we see not yet all things put under
Him. Again, ang punto ay ito, sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo at kanyang pagtatagumpay na gawin ang kalooban ng Ama at ang kaligtasan, siya ay naluklok bilang tagapanguna, bilang ruler over all creation ng Panginoon. Therefore, God's original purpose para sa tao to have dominion over all creation is fulfilled in Christ. Nagkaroon ng katuparan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Number 5, bakit mahalaga ang pagkakatawang tao, tunay na pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesus, sapagkat sa pamagitan ng kanyang pamumuhay sa lupa, siya ang naging pangunahing halimbawa o huwaran ng mga mananampalataya. To be our pattern and example of a believer's life. Siya yung ating huwaran, siya yung ating sinusundan, siya yung ating halimbawa. God has chosen us in Christ unto salvation to be conformed in Him. Pinili tayo ng Diyos at malinaw na ang plano ng Diyos ay tayo tinalaga ng Diyos na maging kawangis ng ating Panginoong Jesucristo. Romans 8 verse 29, for whom He did foreknew, He did also predestinate to be conformed to the image of His Son. Ang kalooban ng Panginoon ay hindi makonforme tayo sa wangis ng K-pop o ng basketball player o ng sino man sa sanlibutan. Ang kalooban ng Diyos at hamon at pangunahin dapat isa sa mga desire ng Kristiyano ay makonforme sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi yan physical, kung hindi sa kanyang pagpapasakop, perpektong katuwiran, pagpapasakop sa kalooban ng Ama at sa kanyang kabanalan. So, tayo ay itinalagan ng Diyos na maging kawangis ng ating Panginoong Jesus. At ang ating Panginoong Jesus, sa kanyang pagkakatawang tao at perpektong pagpapasakop at pagsunod sa Ama, siya ang ating pangunahing halimbawa. Sa 1 John 2:6, anong sabi? He that saith he abideth in Him, ought himself also to walk even as He walked. Siya nagsasabing may relasyon kay Kristo o na kay Kristo. Ang sabi ng Biblia, dapat daw lumakad or mamuhay kung paano lumakad o namuhay si Jesus. So again, kung hindi siya nagkatawang tao, anong ating tutularan? Ano ang ating susundan? 1 John 3 verse 2, Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And every man that hath this hope in Him purified himself even as He is pure. Yung merong pag-asa ng muling pagkabuhay kay Kristo, nagsusumikap na linisin ang kanyang pamumuhay kung paanong si Jesus ay malinis. So muli, sa lahat ng ito, ang ating halimbawa, ang ating huwaran ay walang iba kung hindi si Jesus. Buksan natin sa 1 Peter. 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2, verse 21. Ano po ang sabi? For even hereunto were ye called. Tayo daw, yun ang mga Kristiyano, walang exemption, hindi lang ang pastor, hindi lang ang faithful. By the way, ang lahat ng Kristiyano ay dapat faithful, inaasahan. Nevertheless, ang sabi, even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, and leaving us an example that we should follow His steps. Si Jesus na nagbata, si Jesus na nagdusa, ay nag-iwan sa atin ng halimbawa kung paanong tayo mga Kristiyano rin naman ay haharap sa mga kahirapan, pagdurusa, lalo na may kinalaman sa ating pananampalataya. Siya ang ating halimbawa.
So, isa sa mga dakila at malaking biyaya sa atin na bilang mga Kristiyano ay meron tayong isang perpektong halimbawa na masusundan sa ating Panginoong Hesukristo. At ito ay totoo dahil siya ay tunay na nagkatawang tao at namuhay sa perpektong kaparaanan sa pagpapasakop at pagsunod sa Ama. Number next, pang-ilan na ba ito? Pang-anim. Tama ho ba? Pang-anim. To fulfill the duty as a sympathetic high priest. Bakit mahalaga ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus? At nahagingan na natin ito kanina. Siya na ating tagapamagitan, siya na ating dakilang saserdote, siya na ating high priest. He is sympathetic. Nakikisimpatsya siya. At yung kanyang pakikipagsimpatsya ay hindi isang pakikipagsimpatsya na hindi talaga nauunawaan yung kalagayan. As we have seen, nauunawaan niya ang ating mga pinagdaraanan. Hebrews 2:18, for in that himself he suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. Maaari at pwede niyang bigyan ng suporta, ng tulong, ng comfort ang mga dumaraan sa iba't ibang tukso at iba't ibang kahirapan sapagkat siya mismo sa kanyang katawan, sa kanyang pagkakatawang tao at pamumuhay din sa mundo, siya mismo ay dumanas ng katakot-takot na kahirapan at maging ng tukso sa kasalanan. Kaya maaari niya tayong bigyan ng comfort at mabibigyan niya tayo ng kaaliwan sa gitna ng mga bagay na ito. According to the writer of Hebrews, Christ's incarnation has and should have a positive effect on our prayer. Having Christ as our high priest to God, who and thus sympathize with us in our weakness and temptations. Naalala niyo ho sa Hebrews 4 verse 15, ang sabi, having therefore, for we have not a high priest that cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was at all points tempted like as we are. Si Jesus ay tinukso in all points like as we are, yet without sin. Ano ang magiging lundo nito? Ano ang magiging epekto nito? Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Meditate upon this, mga kapatid. Kailangan natin itong ibabad sa ating kaisipan. When we come to God in prayer, tayo'y lumalapit sa Diyos sa pananalangin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na nauunawaan ng ating kalagayan. Hindi ba tayo magiging matapang? Hindi ba tayo magiging bold sa paglapit? Hindi ba tayo magiging nahanap ko yung tamang salita. Siguro pinakamaganda na yung salitang prangka sa paglapit sa Panginoon. Lord, ang hirap eh. Lord, ang hirap. Lord, yung mister ko. Lord, yung anak ko. Lord, hindi lang yung COVID-19 ang problema, pati bill sa 30, problema. Ayun, bill sa bill. Mga bayarin sa bahay. We can go to God at ilatag sa Kanya ang lahat ng ito. You know what? Kasi nauunawaan niya. Kasi alam niya. Yung struggle mo, yung kabigatan na dala-dala, maging yung sakit ng pisikal na katawan. Pwede natin itaas lahat sa Panginoon. Well, lastly, dito ho tayo matatapos, pang-7. Bakit mahalaga ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus, lalo na para sa ating mga mananampalataya? We have a hope of a glorified body just like His. Meron tayong pag-asa ng niluwalhating katawan kagaya ng
sa Kanya. Buksan natin sa Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo? Verse 20, "For our conversation is in heaven." At yung word na conversation dyan ay hindi yung pakikipagtalastasan o pakikipag-usap. Word na conversation ay, dyan particularly, if you do a word study, ang ibig sabihin niyan is citizenship. Yung iba ay nagsusumikap maging US citizen. Yun, hindi mo kailangan magsumikap para maging senior citizen, darating at darating. Yan. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, tayong mga Kristiyano, our citizenship is in heaven. Kung ikaw ay Kristiyano ngayon, kung ikaw ay tunay na mananampalataya ni Kristo, tayo ay mamamayan ng langit. At sa iyong pagpanaw, saan ka uuwi? Kung taga saan ka? Our conversation, our citizenship is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Mula doon ay ating inahanap, ating inaasam na makita, na makasama ang ating tagapagligtas. Ang pinaka-inaasam ng Kristiyano ay hindi yung gintong lantay na kalsada, hindi rin yung mansyon. Hindi yun, kung hindi si Jesus. At ang sabi dito, ang ating Panginoong Jesus, verse 21, He or who will change our vile body. Gaano man katindi ang ating katawan ngayon, sabihin natin ikaw ang pinakadakilang specimen of health. Ikaw na yung pinakamalusog na tao sa buong mundo. Ikaw na yung pinaka-fit na tao sa buong mundo. Well, the Bible still calls your body a vile body. Madumi. Madumi in a sense na dyan pa rin ang epekto ng kasalanan. Gano'n mang kalusog, ito ay magde-deteriorate, tatanda, hihina. Tama? Or maaaring ngayon mismo ay ramdam mo ang epekto ng kasalanan. Nandun ang karamdaman. Sumasakit ang mga kasukasuan. Humihirap, huminga. And so on. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, He will change our vile body. Itong madumi, itong katawan na apektado ng kasalanan, papalitan ng Panginoon. Papalitan ni Kristo. Well, ano ang itsura? Kamakailan ay meron akong sandali lang na napanood na isang lalaki sa loob ng ilang taon, dinedicate niya ang kanyang sarili as in seriously, scientifically, medically, physically, sa kalusugan. Talagang nag-research siya, nag-invest siya, umubos siya ng libu-libong dolyar para yung kanyang katawan maging pinakamalusog na magagawa niya. As in, lahat ng technology available, medicine ang available, diet na available, lahat yun, exercise na available, lahat yun. Yun ba ang ating tutularan? Doon ba tayo igagaya? Pero alam nyo yun, napakalusog na yun, isang araw hihina rin. Ang sabi ng salita ng Panginoon, who shall change our vile body, that it may be fashioned, saan to itutulad? Like unto His glorious body. Right now, ang ating Panginoong Jesus na nasa langit, nasa kanan ng Ama, ay may physical na katawan. Kaya nga ho sa Biblia, mababasa natin at makikita natin siya. Kasi He has a physical body. Glorified physical body. So, kung yung iniisip, pagdating ba sa langit,
Again, pagdating mo sa langit, syempre ikaw ay isang espiritu, pero pagdating na ikalawang pagkabuhay, o muling pagkabuhay, ikaw ay bibihisan ng katawan ng Panginoon. Saan ito nakatulad? Nakatulad ito sa maluwalhating katawan ng ating Panginoong Jesus. According to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. So He will be the pattern. Whatever the glorious and perfect body, again, katawan, hindi yung kadyusan ang ating pinag-uusapan, hindi tayo magiging Diyos katulad niya, kung hindi yung maluwalhating katawan na meron ngayon ng ating Panginoong Kristo. Itong perpektong katawan na walang epekto ng kasalanan, ay doon itutulad ang ating katawan. Hindi natin masagot kung, Brother Paul, yun bang mga physical disabilities ay nandun pa rin? Again, ang epekto ng kasalanan, wala. Yun lang ang masasabi natin. May natanong, Brother Paul, kakain pa ba tayo? Si Jesus nung muling nabuhay? Kumain ng inihaw na isda. Kay katawan, kakain pa din. So again, we can use those things as just implications, pero ang tunay na pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesus ay nagresulta sa isang tunay na katawan na niluwalhati sa kanyang muling pagkabuhay. Therefore, tayo din bilang mga Kristiyano ay may inaasahan na dito itutulad ang ating binago at niluwalhating katawan na ating inaasahan. Again, it just again stress the point. Nung namatay si Jesus, ang kanyang niligtas ay hindi lamang ang ating mga kaluluwa. Niligtas niya tayo. Ang binayaran ni Jesus ay hindi lamang para matubos ang ating kaluluwa. Binayaran niya para matubos niya tayo. Kasama ang katawan. At kasama sa kaligtasan na ating hinihintay. Yes, oo, tayo iligtas na. Pero yung kapunuan ng ating kaligtasan, hinihintay pa natin. Meron pa tayong hinihintay. The best is yet to come. Can you just imagine? Sa biyaya ng Diyos na i-enjoy na natin ang ating kaligtasan ngayon. Sa biyaya ng Panginoon, sabi ng Ephesians chapter 1, ibinigay na sa atin ang lahat ng spiritual na pagpapala kay Kristo Jesus. Pero kagaya nga ng sinasabi ng lahat ng home TV shopping, but wait! There is more. May naghihintay pa rin sa atin. At isang araw, itong katawan na ito ay itutulad sa maluwalhating katawan ni Kristo. Kanina pinag-uusapan namin ni Kuya Francis ang kalagayan ng kalusugan ng kanyang asawa na si Ate Eva. At maaaring marami sa atin dito may kalusugan, may kalagayan sa kalusugan. Well, again, isa ito sa pag-asa ng Kristiyano na ang mga bagay na epekto ng kasalanan na ito ay wawakasan, aalisin, at papalitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nawa, na-appreciate natin. Wow! Salamat sa Diyos. Ang ating Panginoong Jesus ay nagkatawang tao. Nabayaran ang aking mga kasalanan. Nabihisan ako ng isang perpektong katwiran. At narito, meron akong dakilang halimbawa na kailangang sundan at merong matinding pag-asa ng isang binagong katawan. Sa ating pagsamba ngayong umaga, alalahanin natin ito. Sa ating pagpapasalamat sa Diyos, kasalakip ng ating kaligtasan, ay ating pasalamatan siya sa katotohanan na si Jesus ay tunay ngang nagkatawang tao. Let's pray. Ay naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po at tunay, Panginoon, na mamangha kami sa dakilang katotohanan na ito. O una sa lahat, O Diyos, na mamangha kami kung paano ng aming Panginoong Jesus na nasa kalagayan na pinakamataas, pinakaperpekto, pinakadakila, ay nagpakumbaba at nag-anyong alipin at tumulad sa aming mga tao. O nawa, Panginoon, ang katotohanan ito ay maging totoo din sa amin. Kung paano ang aming Panginoong Yesus ay nagpakumbaba, turuan mo rin nawa kaming magpakumbaba.
At Panginoon, hindi lamang iyon, kundi nakita namin ngayon mula sa iyong salita na ang katotohanan ng pagkakatawang tao ng aming Panginoong Hesus, kalakip nito ang mga napakasarap at dakilang katotohanan para sa amin na mga mananampalataya ni Kristo. Salamat po at nabihisan kami ng perpektong katuwiran at nabayaran ang aming kasalanan. Salamat po na sa tuwing kami nananalangin o ngayon man sa aming pananalangin, ay alam namin na may namamagitan sa amin na alam ang aming kalagayan at tunay at perpektong nauunawaan ng aming sitwasyon. Nawa lalo itong magtulak sa amin sa mas masipag at mas tapat at mas matapang na paglapit sa iyo sa pananalangin. And also, Lord, thank you sapagkat binigyan mo kami ng halimbawa na masusundan. O tulungan mo kami na magsumikap na hindi maging katulad ng sanlibutan, kundi maging katulad ni Kristo. Mamuhay kung paano siya namuhay. Lord, tulungan mo din kaming tumingin sa isa sa matatamis na pag-asa na iyong ipinangako sa amin. Na oo, hindi mo lamang niligtas ang aming mga kaluluwa, kundi kasama sa iyong binayaran ay ang aming pisikal na katawan. At isang araw ang may kasiraan ay papalitan ng walang kasiraan. At ang may kamatayan ay papalitan ng walang kamatayan. At kami ay walang hanggan sa piling mo. O Panginoon, anong pag-asa ito? Sa gitna ng krisis ng COVID, sa gitna ng hirap ng buhay, maging sa gitna ng hirap sa pisikal na katawan, oo, maging pag-uusig sa pananampalataya. Ang iyong mga mananampalataya ay merong pag-asa. At lahat ng ito ay dahil totoo, nagkatawang tao ang aming Panginoong Hesukristo. Purihin ka, O Diyos. Sa iyo lamang ang lahat ng kaluwalhatian. Ingatan mo kami sa pagpapatuloy ng aming gawain ngayong umaga. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y dadako sa ating 15-minute break. Again, paalala ko po, i-maintain natin yung ating mga health protocols, yung ating face mask, yung ating physical distancing. Meron hong kaunting merienda ho dyan. Pwede hong kumuha ang bawat isa. At tayo ho ay mag-fellowship at tayo ho ay magkakaroon ng sandaling break. God bless po. We are dismissed.